Kumusta po mga Cubs? Magandang buhay po sa inyong lahat. 2 weeks na din po nakalipas, hindi tayo nakapag-vlog po, no? Sobrang busy talaga sa trabaho. Minsan na wala na pong time mag-edit ng video sa pan. At saka busy din po sila sa sa construction po sa fish pan po, no? So ang video na ito, i-update lang namin po kayo sa pan number 3. At yung last update po natin is last 27 September 2023, kung saan pinag-usapan po natin yung mga gastos about sa feeds, sa fingerlings, sa probiotics, and so on and so forth. At marami po ang mga nag-comment, no? At ang mga na-replyan po natin, at least naunawaan po nila yung mga gastos sa paghihito. Hindi rin po siya talaga biro. Pero kung iisipin nyo, kung may sarili po kayong fingerlings, tulad po kami, wala pa. So kasi hindi pa po kami yung facilities po namin hindi pa pwede para sa fingerlings, kaya hindi po kami pwedeng mag-supply. So kami po mayroon po nagsusupply sa amin, quality fingerlings. So doon lang po, kung may sarili kayong fingerlings, malaki po ang kikitain nyo. Pwede kayong kumita ng triple dun sa kikitain nyo po ngayon, kung saka makakalas po kayo sa gastos. So sana po nakatulong yung video na yun, no, sa mga gustong mag-start ng hito business. So paunti-unti po, no, nakapag-ipon na sa tulong din ng paghihito ay ayan, nag-i-start na po kami magpatayo ng sariling bahay paunti-unti po, no. So ongoing po ang business ng hito. Syempre ito nakaka-inspired po talaga. Ito na naging stepping stone po ang pagbibusiness ng ito. Not to brag but to inspired others. Iba pa rin po yung may naumpisan ka na. Kumbaga naging way siya para maumpisan na po yung mga pangarap na paunti-unti na matupad. Maliit man or malaki, but still a progress po, no? So yung pan number 3, bali magiging part na po siya ng bahay. So kwarto po siya, magiging master bedroom sa laki po nun, no? 8x3. So gagawin po yun, master bedroom, tas extension ng bahay. So bibili na lang po kami ng earth pan kung talagang gusto namin talagang malaki ang hituan na. So bibili na lang po kami ng malaking facility para sa hituan. Saka doon na rin po yung fingerling. So yun po yung future plan po namin. Kung natatandaan nyo po yung last time na muntik na po maabutan ng baha, 2 hollow block na lang po, no? So nag-decide na po lang po kami na gawin na lang po ng extension ng room. So ongoing po yung construction ng bahay ngayon. Ayan, makikita nyo po sa video. I-upload na lang po namin kapag nakatayo na. At this moment po, ginagawa po muna yung mga foundation. Ayan. So bye-bye na talaga sa pan number 3. Masakit man pero may plan pa rin para magpatayo. Like sa earth pan, hituan, mabilis din po kasi sila lumaki doon, no? So yun po ang future plan po natin. May mga narerentahan na fish pan din po kasi dito sa amin. Contract. Kunyari, yung kontrata niya 1 taon. Kaya sulit din po siya. Kaya kaya lang malaki din po ang talagang ilalabas na pera, lalo na kapag sa earth pan compare sa concrete pan. Pero ang advantage lang, mas malaki po ang kitaan sa earth pan, lalo na kapag alam nyo na i-manage ng maayos. Ang pagpapalaki nila iba po sa concrete pan. So pwede po kasi sila ilagay sa earth pan kahit 1 inch, 2 inch, mabilis na, pwede na po yun, walang problema, nakaka-survive po sila kasi nasa natural habitat po sila, no? Compare sa concrete pan, kumbaga wala pong doon, lupa, no? So iba po rin po talaga yung natural na pagpapalaki nila. So ang advantage lang compare sa concrete pan, minsan pag 1 inch or 2 inch ang fingerlings, mas mataas po ang mortality sa concrete pan kapag linagay nyo 1 inch or 2 inch.
Unlike kapag ano naman sa kung earth pan, kung na-treatment nyo na maayos yung lupa, nalagyan nyo ng lemon na yung apog, tapos yung lemon powder, yung lime powder, binububunan pa yun, na-treatment nyo ng maayos, maganda yung irrigation nyo, ayun, talagang maganda po yung kahit 1 inch, 2 inch mabilis po yung paglaki ng mga fingerlings nyo. Siyempre lalagyan nyo ng mga protection sa mga ibon, kasi may mga ibon po kasi minsan na talagang mauubos, kinakain po nila yung mga, especially mga tagak po, no? Ang dami namin nahuli minsan kahit sa concrete pad po namin, marami pong mga ibon na ganun, kinakain po yung mga fingerlings. Basta sundin nyo lang po yung mga program, na kami sinusunod po namin yung program po ng Tati. Meron pong program yan, pag sinunod nyo po yun, wala pong problema, kasi subok na po yun, marami na pong mga naghihito, yun po yung programa nila ng yung Tati, kasi yun din po yung source namin ng mga feeds, yung pakain. Medyo may kamahalan pero mabilis po ang paglaki nila compare sa ibang feeds. Syempre samahan nyo na din po ng diskarte at sales. Syempre kailangan nyo ng marketing sa hito business. Napaka-importante po niyan. Kung walang market po sa lugar nyo, huwag po kayong maghito. Okay? So yun po yung number 1 po yun. So ito na po, no? Pag-usapan po natin yung pan number 3. Ang nangyari po, linipat na po namin sila, yung 4,000 pieces, linipat na po namin sa pan number 1 last week. So nalipat na po yan. Isipin nyo, yung 4K pieces plus na good size na ito, nagkasya po sa 4x3 square meter. Kaya ayan, naglagay po kami ng air pump. Minsan binubuksan po namin sa umaga for extra dissolved oxygen, kasi nasa maliit na space po sila, so overcrowded po, no? Kaya need nila ng enough oxygen. Nung dati po, nung nasa malaking pan sila, 8x3, yun yung pan number 3, hindi na po kami naglalagay niyan. So ang laki po yung natipid namin kahit paano sa kuryente, no? So pero ngayon nasa maliit na space po sila at saka overcrowded po sila, kailangan po nila ng enough oxygen. So sa morning yan, binubuksan po namin yan hanggang maghapon, minsan patay sindi, ganyan, kasi minomonitor din po namin, minsan umiinit po kasi yan so kailangan i-monitor nyo rin po. Sa gabi hindi na po kami naglalagay niyan, next day na po uli nun. So sa morning lang po namin binubuksan, paggabi patay po siya, then nakabukas po ang gray po ng gravity water, yung flow po, no? Sa gabi marami na rin po ang na-harvest, na sa 150 kg plus na rin po. Nagsimula na 3 weeks yung unang nag-harvest po tayo. Gumaganda na rin po yung mga kulay nila, yung mga hito. Magsimula nung linagyan po namin ng twice a week na Nitrofix with molasses. Saka mas gusto po talaga nilang mga hito, yung mga nakakat, yung mga hasang, no? Dati hindi na namin kinakat, so ang nangyari, binibigay na po yung mga hasang, so hindi po advisable yon, lalo na kung maliliit pa yung mga hito, no? Juvenile size pa. So pag yung kinat po namin yung mga hasang, gano'n, kunyari isang hasang ng tilapia, cut mo sa dalawa, so nadidistribute po ng maayos, tapos nakakain po nila, kasi yung hasang po may calcium din po yun, so pampatibay din po yun sa hito, no? Lalo na yung mga balat po nila, no? Ang gusto po natin magbilugan, maganda yung balat, makapal po yung balat, para kapag inihaw, hindi po nadudurog yung balat. Yun po yung goal natin dyan. Saka masarap, no? Siyempre malinam naman ito. Kapag buo kasi yung kinakain nung yung hasang, minsan kinakatas lang nila, hindi po nakakain ng husto, so may chances bumara dun sa mga drainage natin, no? Kapag may ipon.
So isang tips po yun, no, para mapabilis yung paglaki ng mga hito, ng mga alagang hito natin. Tapos syempre i-boost nyo rin sila sa feeds, pakainin nyo po lagi sa feeds. Alam nyo po, yung setup namin ngayon, 6 a.m, 7 a.m, nagpapakain na po muna kami ng feeds. Tapos pag dumating na yung dito yung presyasang sa palengke, yun, alas 10, pinapakain na po namin sila. Tapos hapon na po uli nun yung papakain namin, so 3 beses. Pero yung umaga po konti lang, hindi masyadong marami, feeds lang po talaga yung pinapakain namin nun. Parang almusal lang din po, no? So sa mga gusto po ng mga fingerlings, mag-message lang po kayo sa Facebook page natin para mabigay ko po yung number ni Sir Dison, ang aming mentor na nagsusupply ng quality fingerlings. Siguro marami na rin po ang nakakakilala sa kanya, kaya sa mga gusto po ng hito fingerlings, message lang po sa Facebook namin. So update namin po kayo sa next video yung total na nabenta na kilo sa hito natin sa pan number 1, yung dating pan number 3. So nagno-note po tayo daily sa mga benta natin, no? Marami rin po kasing bumibili sa atin. So i-harvest, yung na-harvest na po natin so far, 20% pa lang out of sa 4,600 pieces. Siyempre less natin yung mga mortality, hindi natin sasama doon. So malalaman po natin kung kikita ba tayo dito o hindi. So yun. So far, kikita man kayo, konti lang. Hindi ganun kalaki yan. Okay? So, yun. I-update namin po kayo sa next video na yan. So, ngayon, i-update lang namin po kayo kung ano yung status ng pan number 3. So, wala na po siya. Ang dalawang pan na lang po ang natitira ngayon. Pan number 1 at saka pan number 2. So, ito po yung decision namin. So, once na okay na po kami sa fish pan, yung earth pan, doon na po kami update namin po kayo. So ayan po, kung makikita nyo po dyan sa video natin, panay po ang harvest natin sa mga hito, no? So continuous po yan, may daily, may bumibili. So nag-i-stock po kami ng mga hito, may mga suki din po kami bumibili weekly, yung mga nag-iihaw po namin. So hindi namin na lahat na i-video, pero mabilis po talaga. Nagkukulangan pa po kami sa hito ngayon, eh. Siyempre yung mga iba, hinihintay pa namin lumaki. No, very limited po, no? Kailangan talaga marami kang concrete pan at saka earth pan, no? At the same time, meron kang fingerling. So advantage po kung malaki yung area nyo. Napaka wag nyo pong itenga, magtayo po kayo ng business dyan. Okay? So happy farming po. Sana po nakatulong po ng video na ito. At i-update lang namin po kayo sa next video. Okay? Bye-bye!